Gabi po sa inyong lahat, sa ating pastor, sa mga manggagawa, sa mga kapatid kay Kristo, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon. Welcome din po sa ating mga bisita ngayong gabi na ito. Kaninang umaga, kapatid, ako ay nasa trabaho. At mayroong familiar na boses na aking narinig. Kasi doon sa pwesto ko, kapatid ko, saan ako nakaupo. Hindi ko masyado nakikita yung mga tao kasi nasa bandang dulo ako. So may narinig akong familiar na boses na nagsasalita. At ang salita niya ay ganito: pwede ba akong mag-devotion kahit 15 minutes lang? Sabi po nung nagsalita. Sa aking pagtingin doon sa tao na yun, nung tinignan ko siya, siya pala yung pastor na lagi pupunta sa amin last year upang mag-share ng Word of God. At nag-share ito ng Word of God, itong pastor na ito. Ang kanyang key verse ay yung John chapter 6 or chapter 4, I think. Nang ma-meet ni Jesus yung Samaritanong babae na upon his way to Jerusalem, na-meet niya itong Samaritan na babae. At ang ginawa niya, kapatid, pinreach niya yung Word of God. Tapos, binigyan niya ng opportunity yung bawat isa sa office na mag-share ng kanilang insights about kay God. No? Kung ano yung thanksgiving nila kay God. So, bawat isa na nandun sa office, nagsalita kung ano yung thanksgiving nila kay God. Sabi nung isa, pinapasalamatan ko si God dahil hindi ako pinapabayaan, araw-araw ako ay nagigising, wala akong karamdaman, etc. Yung isa sabi, pinapasalamatan ko si God kasi kahit kaunti lang ang sweldo ko, nakakaraos kami ng family araw-araw. No? So makikita mo, kapatid, sa aking pakikinig ng kanilang mga testimonies about kay God, ang sinasabi nila na si God ay worthy of praise and thanksgiving dahil si God ay provider. No? Pinoprovide ni God kung ano yung pangailangan natin. No? Jehovah Jireh, no? God is our provider. At nung oras na yun, kapatid, nung turn ko na para magsalita, naalala ko bigla yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. Sabi ko, pinapasalamatan ko si God kasi dati ako ay nasa hindi magandang estado, ako ay pasaway, isang makasalanan, at dahil sa Kanya, dinala niya ako sa estado na ako ay mayroon ng katwiran sa Kanyang harapan, na ako ay matuwid sa Kanyang harapan. Walang masyadong impact yung sagot. Why? Kasi it pertains to spiritual life. Kapag kasi spiritual na blessings kay God, this is commonly taken for granted. Hindi ito binibigyan ng atensyon. Bakit? Because they are more focused on what? Things that are on the earth, in the earth, things that are above the earth, sa mga material at physical na mga bagay. Doon tayo mas nakatuon yung ating mga atensyon. So, ang tingin natin kay God, ang tingin natin sa Diyos ay ano? Provider. Provider ng ano? Ng lahat ng ating pangangailangan. Ng lahat ng ating pangangailangan ano? Pangangailangan sa mundong ito. Pero mayroong isang essence ng Christianity, isang essence ni Kristo na hindi binibigyan ng atensyon ng mga tao na isa sa mga ikinalungkot ko. Na hindi nila nakikita si Kristo bilang tagapagligtas, kundi nakikita nila si Kristo bilang isang tagapagbigay ng pangangailangang material. Para bagang ang Diyos na ating sinasamba ay parang genie in the bottle. Alam niyo ba yun? Yung si Aladdin, tas may genie. Anong ginawa ni Aladdin? Hinanap niya yung lamp. Kasi sabi sa legend, kapag hinimas mo yung lamp, may lalabas na genie, at yung genie bibigyan kanyang 3 wish.
at ibibigay niya sa iyo kung ano yung tatlong kahilingan na ito. Hindi po ganoon ang ating Diyos. In fact, kapatid, ang sabi sa Biblia, si Pablo ay humingi ng 3 beses sa Diyos at 3 beses siya ay hinindian ng Diyos. Si Pablo na yan, ha? Si Pablo na dahil sa kapangyarihan ng Diyos nakapagbuhay ng patay, si Pablo dahil sa kapangyarihan ng Diyos ay nakakapagpagaling ng mga karamdaman, siya na humingi ng 3 beses sa Diyos ang kaginhawaan ng kanyang katawan, kaginhawaan ng kanyang laman dahil sa mga issues at mga problema ni Pablo. Nararamdaman niya, siya ay napapagod niya. In fact, ang description ng tinatawag ni Pablo sa nararamdaman niya is the thorn of the flesh. Ganun kasakit. Para aramdaman niyo na po tayo, duwi kayo. Makasakit, hindi kayong lalamunan. Makanya ni paramdaman na po Pablo, tang masakit, apong makarindi, makabusit. At si Pablo ay humingi ng 3 beses sa Diyos. Lord, relieve me from this thorn of the flesh. Alam niyo ba yung sagot ni God sa kanya? 3 beses sabi ni God sa kanya. No. Why? Kasi may purpose si God kung bakit hindi niya ibinigay ang ating kahilingan. Ano yung purpose ni God? Sabi niya, my grace is sufficient for you. Yung grace na iyon, kapatid, is not common grace. Na ating tinitignan ang Diyos na tagapagbiyaya, tagapagbigay ng biyaya sa tao, at ang biyayang tinatanggap natin mula sa Diyos ay mga biyayang pangkaraniwan. Ano yung mga yan? Biyayang pinansyal, pisikal, material. Pero ano yung pumasok kay Pablo nung sinabi ng Diyos that my grace is sufficient for you? This is special grace. Isang biyayang ibinibigay lamang sa mga totoong na kay Kristo Jesus. At ang biyaya na ito ang nagliligtas ng kaluluwa ng isang taong makasalanan na siya'y nagiging matuwid sa harapan ng isang Diyos na banal. At magkaroon siya ng karapatan na tawagin niya ang Diyos sa langit, ang pinakamakapangyarihan sa lahat na Ama. Ito yung madalas natin kinaliligtaan bilang mga sumasampalataya kay Kristo. In fact, the whole Bible itself, kung babasahin mo ang Biblia, is not about God providing things. Yes, there are stories that God is providing things. But the best part of the Bible is that God provided not a thing, but a lamb. Isang kordero na kailangan ng isang makasalanang mundo. Na ang kordero na ito ay iaalay sa altar, susunugin, papatayin, upang ang kasalanan ng buong mundo ay mawala at mapatawaran. Kaya nga, yun ang pinaka-essence ng story. God is the provider, not to provide you with common grace, but to provide to you a special grace. Ano yun? Salvation. Through who? His Son. Who is that? Jesus Christ. Now, back to the story. Ang hindi ko mawari, kapatid, na kapag tinanong ka, ano yung gusto mong ipasalamat sa Diyos? Kung hihimay-himayin mo yung mga himala na ginawa ng Diyos sa buhay mo, na ikaw ay pinagaling sa iyong karamdaman, na binigyan ka niya ng pinansyal na pangangailangan, na binigyan ka ng material na pangangailangan, binigyan ka ng magandang bahay, binigyan ka ng mga magandang asawa, ng gwapong asawa, isang responsableng asawa, binigyan ka ng mga mabubuti at napakasiyahin na mga anak, magandang pamilya, matinong mga kaibigan. Titingnan mo yung mga yan, mga blessings yan kay God, hindi ba? Amen. Pero kung hihimay-himayin mo lahat ng mga ginawang himala ng Diyos, mayroong isa na lagi natin kinaliligtaan. Ano yun? Nung ikaw ay dating walang pakialam sa Diyos, nung ikaw ay dating lumalakad sa kasalanan, nung ikaw ay dating puro kalayawan lang ang iyong ginagawa sa iyong buhay, nung inalis ka ng Diyos mula sa estado na iyon at dinala ka niya sa napakagandang estado kay Kristo Jesus, na ikaw ay magkakaroon ng assurance
ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Ibig sabihin, assurance, kapatid, ito'y sigurado na mangyayari sa iyo kung ikaw ay na kay Kristo, na ang kaluluwa mo ay maliligtas. Hindi ba yun ang pinakamahalagang bagay sa lahat? Right. Yan ang misyon ni Kristo kung bakit siya bumabasa sa mundong ito. Hindi upang ibigay ni Kristo yung dream house mo or yung dream car mo, kundi bumaba si Kristo sa mundong ito upang gawing matuwid ang isang makasalanang tao. Amen. Upang ilinisin ang isang maruming tao. Upang bigyan ng pagkakataon ang isang taong patay sa Espiritu na magkaroon ng buhay na Espiritu at malaman niya na ang totoong Diyos pala ay si Kristo Jesus. Di ba pinag-aralan ito sa John chapter 17 na sabi ni Jesus sa kanyang high priestly prayer na nanalangin siya para sa atin, para sa kanyang mga disipulo at para sa atin, sabi niya, Father, this is eternal life, that they may know you, sabi niya. That they may know you as the one true God and Jesus Christ whom you have sent. So napakahalaga daw malaman at makilala natin ang Diyos at kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya dito natin sa sentro ang pag-aaralan ngayong gabi na ito. Kalimutan muna natin, kapatid, yung tangible o mababaw na mga biyaya ng Diyos sa buhay natin. Huwag niyong kakalimutan, ha? Like kung sinasabi ito. Huwag niyong kakalimutan na hindi lamang yung mga Kristiyano ang nakakatanggap ng mga pangkaraniwang biyaya. In fact, kahit yung mga hindi naniniwala na may Diyos, mas marami pa nga sila nakukuhang biyaya sa atin. Yung pinaka mayaman na tao sa buong mundo ay atheist, agnostic siya, hindi siya naniniwala na may Diyos. Pero napakayaman niya. Ibig bang sabihin nun, ang Diyos niya na hindi naniniwalang may Diyos ay totoong Diyos? Diba? Kung ibabase natin sa mga ganyang bagay, sa pera, sa material, sa pisikal na mga bagay, ang Diyos, ibig sabihin ng Kristyanismo, ang pinaka hindi totoong Diyos. Bakit? Kasi marami sa mga Kristiyano ay nasa kahirapan. Marami sa mga Kristiyano ay may problema, may karamdaman. Kasi yan ang ipinangako ni Kristo sa mga bawat na sa Kanya. Nung kung ano ang ginawa ng mundong ito sa Kanya, ganun din ang gagawin ng mundong ito sa ating papahirapan tayo. Sabi ko nga, nung wala ako kay Kristo, parang magaan yung pakiramdam ko. In fact, pwede kong uminom, magpakalasing na wala akong inaalala kundi yung asawa ko lang. Minsan nga natataka ako paano ko nakaka-uwi, tapos napaparadok pa yung sasakyan ko sa garahe na hindi ko alam. Ngayong Kristiyano na ako, parang mas mahirap yata yung buhay. Ang dami kong ginagawa. Worker na ako ng church, natatrabaho pa ako, minsan mag-evangelize pa ako, minsan mag-prepare pa ako ng mga Word of God. Tulad dito, mag-i-spend ako ng 2 to 3 hours para pag-aralan yung aking topic. No? Para bang mas mahirap yata na maging Kristiyano. Na ready mong ibigay kahit ang iyong sariling pera sa gawain, na ready mong tulungan ang inyong mga kapatid sa gawain. Parang mas mahirap yata ang buhay ng isang Kristiyano. Pero hindi natin tinitignan ang kahirapan na yan. Alin tinitignan natin? Yung kagalakan ng isang Kristiyano. Ano ba yung kagalakan ng isang Kristiyano? Na dati ikaw ay marumi, na dati ikaw ay makasalanan, ngunit ngayong na kay Kristo ka na, mayroon ka ng assurance ng kaligtasan ng iyong kaluluwa na kung ikaw ay mamamatay man ngayong oras na ito, alam mo na iyong kaluluwa ay pupunta kung saan man ang iyong Panginoon. Yan ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya sa Romans chapter 5, sabi ni Pablo, therefore, being justified by faith, naging matuwid ka na sa harapan ng Diyos pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, we have what? Kapayapaan sa Diyos. Peace with God. Meaning, wala na tayong agam-agam sa isip natin na alam natin kung may mangyayari man sa atin, tayo ay mapupunta sa impyerno. Kundi magkakaroon tayo ng kapayapaan internally and externally sa Diyos.
At yun, kapatid, ang nais kong ituon ng ating atensyon ngayong gabi na ito. Pamamagatan nating guilt and forgiveness. Alam niyo ba kung anong guilt? Ito yung nararamdaman nating responsibilidad sa tuwing mayroon tayong nagagawang kasalanan. Ang sabi ng Biblia, walang matuwid, walang kahit isa. Lahat ay nagkasala sa Diyos. Kahit ako, kapatid. Kanina lang nagkasala ako. Iko-confess ko sa inyo. May nakita akong isang motorista na motorsiklo na kinat ako biglang, buti ko na siyang tinamaan. At ako ay nakapagsalita ng isang phrase na hindi maganda sa harapan ng Diyos. Dahil sa init ng aking ulo. No? Kung babasihan ng Diyos sa aking mga kasalanan ng aking kaligtasan, hindi na ako ligtas. In fact, sa oras na iyon, dapat wala na akong kaligtasan kasi nakagawa ako ng kasalanan. Pero ano yung magandang balita? Ang magandang balita is kung tayo ay na kay Kristo at batid ng Diyos na tayo pa rin ay may kapasidad na gumawa ng kasalanan sapagkat tayo ay nasa laman, na sa tuwing tayo ay nagkakasala, ang banal na Espiritu ay ko-convict tayo sa ating kasalanan at sasabihin ng banal na Espiritu, repent! Anong gagawin mo? Magsisisi ka sa iyong kasalanan. Ang tanong ito, kaya mo ba magsisi kung nasa iyo ang banal na Espiritu? Yes. Bakit? Sapagkat sino bang tao ang masigit pa kaysa sa banal na Espiritu? Kapag sinabi ng Espiritu, magsisi ka, kakayanin na magsisisi tayo. Ang tanong ganito, kung magsisisi ba tayo, may kapatawaran ba sa ating pagsisisi? And the answer, kapatid, is yes. 100% all the time, yes. Bakit? Sapagkat tayo ay nagsisisi sa ngalan ng ating pinakapunong pari. Sino yan? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo na siyang nag-intercede para sa ating mga kasalanan. This is the beauty of Christianity, kapatid. Ito ang maganda sa ating paniniwala. Ang paniniwala ng iba kapag ikaw ay nagkasala, mawawalan ka na ng kaligtasan. Ang paniniwala ng iba kapag hindi mo sinuot yung ganito, hindi mo ginawa yung to, hindi mo sinabi yung ganito, hindi mo iniisip yung ganito, hindi mo nararamdaman yung Holy Spirit sa katawan mo, ikaw ay hindi ligtas. Pero I beg to disagree. Ang sabi sa Biblia, if you are in Christ, you are saved. It doesn't really matter what you do or how you do it. As long as you are in Christ, you are saved. Kaya nga, yung key verse natin ngayong gabi na ito, it shows kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Pupunta tayo sa Old Testament. Sa panahon na winasak ng Babylonia ang Jerusalem. Merong mananakop noong unang panahon, yung mga tinatawag natin Babylons. Sino yung magaling sa history dyan? Yung mga Babylons, kapatid, yun yung mga nakatalo sa mga Romans, kapatid. At itong mga Babylons na ito, malalakas sila. Malakas yung military power nila. To the point na winasak nila ang buong Jerusalem at ang templo ng Diyos ay winasak from top to bottom. Kaya nga sabi ni, sino yung propeta nun? Si Jeremiah. Sabi ni Jeremiah, yung mga tao ay nagkakaroon ng kalungkutan sa kanilang puso, nag-aalala sila kasi ang templo ng Diyos ay winasak. Diba? Lamentations. Pero sabi ng Diyos, mangyayari at mangyayari ang ipapangako niya sa kanila. Kaya sabi ni Jeremiah, huwag kayong mag-alala because the mercies of God are new every morning. Darating ang araw, ililigtas tayo ng Diyos, bubuin niya ulit ang kanyang templo. At ano nangyari? Ginawa ng Diyos, hinayaan niya na matalo ang mga Babylonia ng Persia. Alam niyo yan? Sino nanood ng 300? Sino yung empire doon? Persia, di ba? Persia is one of the strongest empires. Sila yung nakatalo sa mga Babylonia. Nung ang Persia na yung nananakop sa Jerusalem, hinayaan nila na itayong muli ang templo.
Babylonians pag tinalo niyo yung mga Philistines, no? Hindi yung mga Romans. Kasi Romans yung tumalo sa mga Persians. So itong nangyari na ito kapatid sa book of Zechariah, which is our key verse, Zechariah chapter 3, ang mga Israelita ay nasa Jerusalem na. So, at dito nagkaroon ng vision itong si Zechariah na isang propeta ng Diyos na magkakaroon ng punong pari ang Israel na ang pangalan ay Joshua. No? If we can put it in English Standard Version. At si Joshua, kapatid, ang pangalan ng pinakapunong pari nito ay Joshua. Siya ang magtataguyod muli ng Israel. Siya spiritual renewal ng Israel. Dahil he was commissioned by God to do it. Ito yung vision na ibinigay ng Diyos kay Zechariah. Kung babasahin natin kapatid sa Zechariah chapter 3, sa English Standard Version, then he showed me Joshua, the high priest, standing before the angel of the Lord. Makita mo yung word na dyan, angel of the Lord, and Satan, which is ang demonyo, standing at his right hand to accuse him. And the Lord said to Satan, the Lord rebuke you, O Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. It is not this brand plucked. Is it not this brand plucked from the fire? Now Joshua was standing before the angel, clothed with filthy garments. And the angel said to those who were standing before him, remove the filthy garments from him. And to him he said, behold, I have taken your iniquity away from you. I will clothe you with pure vestments. And I said, let them put a clean turban on his head. And so they put a clean turban on his head and clothed him with garments. And the angel of the Lord was standing by. And the angel of the Lord solemnly assured Joshua, thus says the Lord of hosts, if you will walk in my ways and keep my charge, then you shall rule my house and have charge of my courts, and I will give you the right access among those who are standing here. Hear now, O Joshua, the high priest, you and your friends who sit before you, for they are men who are a sign. Behold, I will bring my servant, the branch. Sino ba yung the branch na yan? For behold, on the stone that I have set before Joshua, on a single stone with 7 eyes, I will engrave it inscription, declares the Lord of hosts, and I will remove the iniquity of this land in a single day. In that day, declares the Lord of hosts, every one of you will invite his neighbor, to come under his vine and under his fig tree. These are the words of the Lord na pag-aaralan natin ngayong gabi na ito. Mayroong isang araw, isang propeta na ang pangalan ay Zechariah. Binigyan siya ng premonition or vision ng ating Diyos. Ipinakita niya kay Zechariah na magkakaroon ng pinakapunong pari ang Israel na ang pangalan ay Joshua or Joshua, no, sa Tagalog. At makikita mo dito kapatid na mayroong parang korte. Ang nasa harapan ay ang angel of the Lord, which represents God. At nasa kanyang harapan ay si Joshua na ang high priest. At sa kanan ni Joshua ay sino? Si Satanas. Sino si Satanas? Ang demonyo. Satan, kapatid, in other words, is the accuser or the rebel, kapatid. No? Pag sinabing Satan, this is the fallen angel, kapatid. And Satan doesn't have the powers of God. Angel lang si Satan, kapatid. Humihingi pa rin siya ng permiso sa Diyos kung paggawin yung mga bagay na ginagawa niya. So makikita mo dito na nandun si Satanas, andun si Joshua, at nandun si angel of the Lord, which is Yahweh, which is God. At anong sabi ni Satan? Ano yung sinabi ni Satanas kay Joshua? Si Joshua ay marumi. Hindi dapat maligtas yung tao na yan. Hindi siya karapat-dapat na maging pari
Kasi si Joshua ay marumi. Ano yung katibayan mo na marumi si Joshua? Tingnan mo ang suot niya. Ang suot ni Joshua ay marumi. Yun ang accuse ni Satan. In fact, ganyan ang ginagawa ni Satanas sa atin, kapatid. Si Satanas, hindi lang tayo tinutukso. Si Satanas ay inaakusa rin tayo sa mga nagawa nating kasalanan. Kapag nakagawa ka ng kasalanan, let's say nagnakaw ka ng cupcake sa isang bakery, hindi lamang sasabihin ni Satanas sa iyo na nakawin mo yung cupcake na yun, kundi bagkus kapag ginawa mo na yun, na ninakaw mo yung cupcake, aakusahin ka pa ni Satanas. Sasabihin niya sa Diyos, Diyos, tingnan mo ang iyong anak. Gumawa siya ng kasalanan. Marumi ang iyong anak, tingnan mo, nagnakaw siya. Yan ang ginagawa ni Satanas sa atin. Every time na meron tayong ginagawang kasalanan, sasabihin ni Satanas, tingnan mo ang iyong anak, gumawa siya ng kasalanan. Walang pinagkaiba ngayong oras na ito, kapatid. Nung si Joshua ay nasa harapan ng Diyos, ang sabi ni Satanas, huwag mong gagawing pare si Joshua. Bakit? Kasi napakarumi ni Joshua. Hindi siya karapat-dapat na maging pari, siya ay makasalanan sa iyong harapan. Ngunit tingnan mo ang ginawa ng Diyos. Totoo naman yung sinasabi ni Satanas, hindi ba? Totoo naman kasi mababasa mo dyan that his garments are filthy garments. Sa verse 3. Sabi dito, now Joshua was standing before the angel clothed with filthy garments. Ibig sabihin, marumi ang kanyang suot. So totoo ang sinasabi ni Satanas. Totoo na marumi nga si Joshua. Pero ano yung ginawa ng Diyos sa mga oras na yun? Basahin natin sa verse 2. And the Lord said to Satan. Again, ito yung maganda, ito yung controversial. Sino yung kasama niya dyan? The angel of the Lord. Di ba? Sa verse 1, sino yung nandun? The angel of the Lord. Pero kung titignan mo sa verse 2, sino yung nasasalita dito? And the Lord, sabi niya. No? This is pertaining to the angel of the Lord. Sabi dito, and the Lord said to Satan, the Lord, sabi ng angel, I rebuke you, O Satan. The Lord who has chosen Jerusalem, rebuke you. Sabi ng Diyos kay Satan. Si Satan, kapatid, ang ginagawa niya, inaakusa niya tayo sa mga nagawa nating kasalanan. Huwag mong piliin yan, marumi yan. Nagkamali ka sa pagpipili mo sa tao na yan, marumi siya. Hindi siya pwedeng gawing pari. Pero anong ginawa ng Diyos kay Satan? Satan, manahimik ka. Shut up, Satan. I rebuke you, Satan. Sabi niya, the Lord of Jerusalem rebuke you, sabi niya. Ano yung rason ng Diyos kay Satan kung bakit niya pinatahimik si Satanas? Ito ang tanong niya. Is not this a brand plucked from the fire? Bibigyan ko yun ng konting konteksto, kapatid. Anyang, nung bata ako, kapatid, actually, college na nga ako, nangyayari pa nga ito eh. Bago namatay yung aking tito, ang panganay ni na Papa na si Bapang Nardo. Mahilig si Bapang Nardo na magluto ng kanyang lutuin gamit ang mga kahoy na sinusunog. At saka tingnan kong LPG, at saka ng stove, mahilig ka pamuring manang. Bali yung po ita? Dutong, itang sila banding dutong, mga niyan. Manggatong. So, ang ginagawa nila, susunugin yung kahoy, tapos ilalagay sa parang pugon, tapos doon susunugin para maluto yung niluluto niya. Ang ginagawa niya kapag hindi na masyadong nagamit yung kahoy, hindi masyadong nasunog, syempre pag nasunog yung kahoy, ano mangyayari? Magiging parang uling, di ba? Pero yung mga kahoy na hindi masyadong nasunog, anong gagawin niya? Alisin niya mula sa kalan para pwede pang gawin o gamitin after. Kasi may kahoy pa eh.
On the process, kapag inaalis niya yung kahoy nito mula sa panggatong, ano sa tawag sa lugar na yan? Panggatong ba yung tawag doon? Kalan. Pag inalis niya yung kahoy, syempre dahil nga nasunod na yung kahoy, anong nangyari? Marinag ni, mauling ni, pasyatalan mita, bika uling ka geng, gaman. Makarinatan ka. Nga? Ganyan, kapatid, yung ibig sabihin dito. Ang sabi ang tanong ni God kay Satanas, is not this brand plucked from the fire? Pag sabing brand, kapatid, ito yung ginagamit nilang pantatak. Pero nung una pa lang, kapatid, kapag sinabi may pinasok ka sa fire, dyan is brand. Kapag inalis mo yon, kahoy na yon mula sa apoy, hindi baga marurumihan ng iyong mga kamay? At the same time, yung kahoy na yon na galing sa apoy ay marumi din. Bakit? Kasi nga naging uling na siya. Kaya ito yung sinabi ng Diyos kay Satanas. Satanas, pinili ko itong si Joshua bilang aking pari, hindi dahil siya ay malinis, kundi pinili ko siya dahil siya ay panggatong, marumi si Joshua. At the same time, kapatid, nung inalis o pinlock ng Diyos si Joshua mula sa apoy, siya rin naman ay narumihan ng kanyang mga kamay. Ibig sabihin, on the process, ang Diyos kapag inaalis tayo mula sa estadong karumihan, ay pwede rin marumihan ng kanyang mga kamay. Eh di ba banal ang Diyos? Bakit hinahayaan ng Diyos na marumihan ng kanyang kamay? Well, dahil ganun niya tayo kamahal. Na willing siyang magsakripisyo para lamang ipakita niya ang pagmamahal niya sa atin. Kaya ngayon, ang kung kaso ito, yun yung counter affidavit ng Diyos kay Satanas. Sabi sa Satanas, huwag mong piliin si Joshua kasi marumi siya. Pero ang sabi ng Diyos, shut up. Inalis ko siya mula sa kanyang karumihan. Kaya ano yung utos ng Diyos? Sa verse 4, and the angel, which is the angel of the Lord, said to those who were standing before him, which is Joshua, remove the filthy garments from him. And to him he said, behold, sabi niya kay Joshua, I have taken your iniquity away from you, and I will clothe you with pure vestments. Hindi lamang tayo ipinagtanggol ng Diyos mula kay Satanas, kundi tinapos ng Diyos ang kanyang pagtatanggol sa atin. Hindi siya natigil lamang sa Satan, shut up! Wala kang pakialam kung marumi yung pinili ko. Wala kang pakialam kung pinili ko si Joshua dahil siya ay marumi. Hindi natapos doon yung ginawa ng Diyos. Bagkus, ano yung ginawa ng Diyos pagkatapos doon? Binihisan niya si Joshua ng malinis na damit. Pinalitan ang damit na marumi ng isang malinis na damit. Hindi lamang yung kapatid, ang kanyang turban, binigyan siya ng malinis na turban na ginagamit ng mga pari noon pa. Alam niyo ba yung turban? Yun yung parang maliit na hat na pabilog na nilalagay nila sa ulo ng mga pari. No? Ang turban na yan, kapatid, noong unang panahon, ang sinasalamin niyan is kapag pumapasok kayo sa templo, kapag hindi kayo naka-turban, mamamatay kayo. Kasi yung turban, ang gagawin ng kapatid ay i-reflect niya or ipoprotektahan niya ang tao na ito mula sa kabanalan ng Diyos upang hindi siya mawalan ng malay o mamatay. Yun ang purpose ng turban. Kung sino nagbasa ng Leviticus, no? Ang sinusuot ng pari, kapatid, ay very important kasi ang Diyos mismo ang nagbigay ng specifications ng sinusuot ng pari. Kaya makikita mo yung mga pari, pareho sila ng sinusuot. Bakit? Kasi yan ang ibinigay na specification ng Diyos. Kailangan ganito sinusuot ng pari, na may turban siya, na magganito siyang garment.
Ang ginawa ng Diyos, kapatid, hindi lamang tayo ipinagtanggol kay Satanas na siya ang nag-aakusa sa atin, kundi bagkus pinalitan pa niya ang ating mga sinusuot ng malinis na damit. At hindi lamang yun, binigyan niya tayo ng karapatan na maging mga punong pari sa kanyang templo. Kaya anong oras na yun, sabi dito sa verse 5, and I said, let them put a clean turban on his head. So they put a clean turban on his head and clothed him with the garments, and the angel of the Lord was standing by. At ano yung ginawa ng angel of the Lord? The angel of the Lord commissioned. Meron siyang ibinigay na assurance at binigyan niya ng gagawin itong si Joshua. The angel, actually the other term is protest. The angel of the Lord said unto Joshua, this is what the angel of the Lord said. Thus says the Lord of hosts, if you will walk in my ways and keep my charge, then you shall rule my house and have charge of my courts, and I will give you the right of access among those who are standing here. Ito yung pangako ng Diyos kay Joshua, na ngayong ikaw ay naligtas na, ngayong ikaw ay nalinis na, walk my ways. Gawin mo kung ano yung nararapat mong gawin. Do what you have to do. Hindi ba yan yung kaligtasan? It's not do what you have to do and be saved. No, it is be saved and do what you have to do. It's the other way around. Kaya he was clothed first, and then he was charged of the rule. Sabi niya, gawin mo itong nararapat mong gawin. Walk in my ways and keep my charge. After niyang nalinis, doon siya inutusan ng Diyos. At kapag nagawa mo ito, sabi ng Diyos, you will have the right of access sa aking courts. Ibig sabihin, pwede kang pumasok sa aking templo. 8. Hear now, O Joshua, sabi niya, the high priest, you and your friends who sit before you, for they are men who are assigned. At ito ang napakagandang sinabi ng angel of the Lord kay Joshua. Sabi niya, behold, I will bring my servant the branch. This is in reference, kapatid, sa Isaiah chapter 4, at saka sa, if I'm not mistaken, Zechariah chapter 2, and Jeremiah, na the one that is the branch is the one that will lay fruit. Hindi ba nga ang sanga ng puno ang nagbibigay ng bunga? Tama po ba? Amen. Hindi naman ang ugat. Di ba? Kundi ang sanga ng puno ang magbibigay ng bunga. Now, the word, the branch there, pertains to the Messiah. It pertains to the chosen one. At itong si Joshua, which is the high priest, na siyang mamumuna sa pagre-rebuild ng temple, siya, kapatid, ay kinumisyon ng angel of the Lord na gawin niya ang nararapat niyang gawin sapagkat siya ay nalinis na at napatawad na sa kanyang mga kasalanan. Gawin niya ang nararapat niyang gawin upang ipaghanda na ang pagdating ng Messiah, which is the branch, kapatid, that will bear fruit. 9. For behold, sabi niya, on the stone that I have set, sabi ng angel of the Lord before Joshua, on a single stone with 7 eyes, I will engrave its inscription, declares the Lord of hosts. Again, sabi nila, the branch is like a stone. Itong branch na ito, itong Messiah na ito na darating ay parang bato na may 7 mata. Ang weird, no? Sino na nakakita ng bato dyan? I'm sure wala pa kayong nakita na bato na may 7 mata. Let alone kahit isang mata, siguro walang mata ang bato, kapatid. Pero sabi dito sa vision ni Zechariah,
Itong the branch na ito ay parang isang bato na may 7 mata. Nung unang panahon, kapatid, kapag sinabing eye, it is the soul. Right? Narinig niyo na ba ito? The eye of the soul. Right? Pag sinabing mata, this pertains to wisdom and knowledge. Kaya makikita mo sa mga simbolo, may pyramid tapos may mata sa gitna. Diba? Sabi nga ng iba, that is Illuminati. Yes, technically, it's a symbol of the pyramid with an eye sa gitna. Eye means knowledge and wisdom. Pero itong bato na ito, hindi lamang siya mayroong isang mata. Kundi ang batong ito ay mayroong 7 mata. Bakit kaya? Let me do a biblical commentary on this. Ang bato ay matibay. In fact, kung magtitingnan mo yung logo natin, makikita mo that grace of God is like a mountain. No? Ito ay matibay, ito ay matatag. Ito ay gawa sa iba't ibang bato. No? Yan, makikita mo yung logo na yan. It's a mountain. No? So, itong the branch na ito ay parang bato na matibay na pwedeng gawing pundasyon ng lahat ng matatag. At mayroon siyang 7 mata. Ang number 7, kapatid, nung unang panahon pertains to completeness. Ilang days ang week? Ilang days ang week? Ilang days kinreate ni God ang mundo? 7. And ano yung number na nire-relate kay God? 7. In fact, sa Biblia, lagi nilang sinasabi that 7 is the lucky number. Why? Because nung unang panahon, 7 means completeness. Kapatid. So, if you have 7 eyes, then His knowledge and wisdom is complete. His knowledge and wisdom is full, 100%, kapatid, from God. Itong branch na ito ay parang stone with the complete knowledge and wisdom of God. That He is the wisdom and knowledge of God. The manifestation of God, the image of God that we cannot see. And ito may maganda. Sabi dito, I will engrave in its inscription. Kasi ang bato pwede siyang i-engrave. Tama? Pwede pukpukan at in-engrave mo. Ano yung in-engrave sa bato na ito? Sabi, declares the Lord of hosts, and I will remove the iniquity of this land in a single day. Sa isang araw, lahat ng kasalanan ng mundo ay aalisin ng bato na ito. Sa isang araw. Just one single event, which is the crucifixion. Then, in that day, sabi ni God, declares the Lord of hosts, every one of you, lahat ng mga nanggaling kay Joshua, which is the high priest, na nilinis ng Diyos at ipinagtanggol mula kay Satanas ng mga oras na yon, will invite your neighbor. This is the Great Commission. Spread the good news. Invite your neighbors. Christianity is inclusive to the point na lahat ay pwedeng pumasok. But it's also exclusive that in a way na tanging yung mga tao na kay Kristo lamang ang maliligtas. It's inclusive that everyone is invited, but it's exclusive only to those who are remnant, who were chosen for salvation. At sabi dito, kapatid, every one of you will invite his neighbor and to come under his vine and his fig tree. Ladies and gentlemen, itong Joshua na high priest na marumi, na inakusa ni Satanas na marumi sa harapan ng Diyos, na nirebuke ng Diyos, sabi, huwag kang makialam, Satanas. Lilinisin ko siya. Nung oras na yun, nilinis ng Diyos si Joshua at ginamit ng Diyos si Joshua upang ipalaganap ang pagdating ng Messiah. Ladies and gentlemen, those who are under his vine, the branch, those who are under his fig tree are those who will be saved. John chapter 15. If we can pull that up. Ang
Ang sabi ni Jesus, well, dumating siya. Alam niyo ba yung sinasabi sa Zechariah chapter 3? I am the branch. Ang sabi ni Jesus, well, alam niyo ba yung sinasabi sa Zechariah chapter 3? I am the stone. Well, alam niyo ba yung sinasabi sa Zechariah chapter 3? I am the true vine. At lahat ng mga nakadugtong sa akin ay magbubunga. Babasahin natin dito. I am the true vine. Sabi natin, pangalan pa ng Kristo. And the Father is the vine dresser. Siya ang nagbibigay, siya ang nagtududugtong sa vine, ang Father. John chapter 6. Those who are given to me by the Father will come to me and I will never cast out. So ang Father is the vine dresser, the one who gives those who are in need of Christ to Him. 2. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does bear fruit, He prunes that He may bear more fruit. Ladies and gentlemen, kung hindi ito ginawa ng Diyos sa buhay natin, wala tayong kaligtasan. Tandaan, ang gagawin ni Satanas, lagi, akusahin tayo sa ating mga nagawa. Kung matatapos lamang doon, kapatid, wala tayong kaligtasan. Bakit? Kasi, totoo naman ang sinasabi ni Satanas. Kahit tayo ay naka Kristo, tayo pa rin ay nagkakasala. In fact, minsan nga yung aking asawa, no? Pag dumating yung araw na nagiging emotional siya, ang sabi sa kanya, kontrolin niya yung emotions niya. Pero minsan hindi daw niya makontrol yung kanyang emotion. So, nangunguna yung emotions niya over her spirit. No? So, nagkakasala talaga tayo. I can feel her kasi nararamdaman ko rin yan. Minsan nga sa sobrang inis ko, sa sobrang galit ko, may mga nasasabi ako, may mga gagawa ko na hindi ko dapat gawin. May mga naiisip ako na hindi ko dapat gawin. Minsan nga naiinggit ako, which is inggit or envy is a very strong sin. Sasabihin mo sa sarili mo, buti nga sila, maganda yung buhay nila eh. Maganda yung trabaho niya, nakakaingit. No? Buti pa yan. Kasating na nabiyan eh. Balang alayang mga nini, alayang sakit, masating niya biyan, maingit ko. And that is sin. Nagkakasala tayo. Bakit? Kasi naiinggit tayo sa mga bagay na dapat hindi tayo naiinggit. Diba? In fact, the sin of envy destroys even the person. So, sobrang inggit mo na gagawin mo. Putang-akit mo na yung sister. Paborin mo yan. May pakibaran yan. Balo mo, nyama ka din yan. Nyama sa tinya kabiyayan yan. Kasi manako yan yung gobyerno yan. Korap yan. So sa inggit mo sa tao na iyon, siniraan mo na yung tao, siniraan mo pa yung sarili mo. Dahil lang sa inggit. So gagawin ni Satanas, huwag mong ililigtas ang tao na iyan, sasabihin ni Satanas sa Diyos. Sapagkat ang tao na yan ay nagkasala sa iyong harapan, marumi ang kanyang sinusuot, at mayroon siyang inggit sa kanyang puso. Paano mo ililigtas ang tao na yan? Bakit mo ililigtas ang tao na yan? Kung hindi tayo mahal ng Diyos, papakinggan niya si Satanas. Bakit? Kasi totoo ang sinasabi ni Satanas. Nagkakasala tayo sa harapan ng Diyos. Pero anong ginawa ng Diyos? Tulad ng ginawa ng Diyos kay Joshua na marumi ang kanyang suot, binihisan si Joshua ng malinis na damit. Hindi lamang niya pinatahimik si Satanas, kundi kinontra pa niya si Satanas. Gumawa ng paraan ng Diyos para hindi na makapagsalita si Satanas. Ano yung ginawa ng Diyos? Kasi nakikita ni Satanas na marumi ka, binihisan ka ng Diyos ng malinis na damit. Ano nang sasabihin ni Satanas? Wala na akong makitang problema sa kanya. Bakit? Kasi malinis na siya. Kaya nga sabi ni Pablo sa Romans chapter 8, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Why? Kasi pagharap tayo sa korte, sabi ni Satanas, ay malinis siya. Wala siyang masasabi. Why? Kasi yung suot natin
ay ang katwiran mismo ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoon Jesucristo. If you have guilt, just remember that the best thing in life is not finances, it's not material things, but the best thing in life is to know 100% that your guilt has been accounted and you are forgiven. You are forgiven. Remember that. Kung nagkakasala ka, wag mong hayaan na nasa taas ng iyong likuran ang kasalanan na iyon. Bagkus idulog mo sa Diyos. Pagsisihin mo ang Diyos. Pagsisihin mo yung kasalanan sa harapan ng Diyos. At I'm pretty much sure gagaan ang iyong buhay because you will know that you will be forgiven. Amen po ba? Amen. Now, I will end this topic tonight with a simple question. Naniniwala po ba kayo na kung kayo ay na kay Kristo, kayo ay mayroong katwiran? Ang katwiran na ito na pinapaniwalaan ninyo ay katwiran 100% na hindi marumi, kundi totally 100% na malinis. Isang katwiran nang gagaling sa Diyos. Isang katwirang pasado sa harapan ng Diyos. It is the righteousness of God. At paano natin nakuha ito? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Ngayon ang tanong, bakit kayo na kay Kristo? Nais ko pong pag-uwi niyo sa bahay, tanungin ninyo ang inyong sarili. Bakit kayo na kay Kristo? Ano ba ang dahilan kung bakit kayo na kay Kristo? At bago matulog, kapatid, i-ponder ng sarili, mag-reflect kayo kung ano yung pinag-aralan natin ngayong gabi na ito, at buksan nyo ang inyong Biblia, at magbasa kayo ng mga salita ng Diyos. And I'm pretty much sure, magagalak kayo sa mga sagot na malalaman ninyo. Na kaya pala ikaw ay na kay Kristo, ay dahil idinala ka ng Diyos sa Kanya upang ikaw ay maligtas. Mahal ka ng Diyos, kinahabagan ka ng Diyos, at nais ng Diyos na ikaw ay maligtas. Hindi lang natapos doon. Hanggang sa mga oras na ito, kung bakit ka narito sa simbahan, ay dahil nais ng Diyos na ikaw ay maligtas. Siya ang nagdadala sa iyo dito, kapatid. Siya ang nagbibigay sa iyo ng kaunawaan na malaman mo itong katotohanan na ito. Bakit? Dahil nais ng Diyos na ikaw ay maligtas. Kaya bakit ka na kay Kristo? Dahil nais ka ng Diyos na ikaw ay maligtas. Manalangin tayo. Ama, maraming salamat sa kaligtasan na ipinagkaloob sa amin. Isang biyaya na hindi namin kayang gawin sa aming buhay. Ngunit dahil ikaw ay pagmahal at sa mahabaging Diyos, ibinigay mo yung bugtong na anak upang siya ang maging kasagutan sa aming problema. Siya ang maging kasagutan ng aming mga pangangailangan, ang aming mahal na Panginoon Jesucristo. Lahat ng ito ay aming isinasamo sa iyong harapan. Nanawa sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, kami ay magkaroon ng kaligtasan patuloy na lumalakad sa mga naaayon sa iyong kalooban. Lahat na ito ay aming isang dalangin sa pangalan ng Jesucristo.